this is our video report or reporting of wind farm or wind turbine. So this is the reporters of PSEE 3C. It's Barnechea General SRC, Mararak Alvin Clint, Andasan Miguel Carlo, Usal Pamarjon, Cristobal John Road, Sandig John Matthew S. So this is the presentation outline. Introduction, potential of wind energy, components of wind turbine, factor affecting wind farms, types of wind farm, targets onshore wind farms, targets offshore wind farms, largest to smallest wind farm. So this is the introduction of the wind turbine. So, ano nga ba ang wind turbine? A wind farm is a collection of wind turbines that generate electricity from the wind. Wind farms can be located on land or offshore. So, ang wind farm daw is nagko-collect ng energy or kinetic energy gamit ang wind. So, yung wind farms daw is nalolocate siya sa land or offshore. Yung offshore is yung sa seashore, sa malalapit sa dagat. Then, wind turbines convert the wind's kinetic energy into electricity. The wind pushes the turbine blades, which turn a generator in the turbine nacelle. So, yung wind turbines daw is nagko-convert ng wind kinetic energy into electricity. So, yung blade daw, yung blade ng turbine is gagalaw ito pag merong hangin na magtutulak dito. And yung pag-ikot daw ng blade is papasok ito dun sa gearbox. So yung gearbox na yan is yun yung mag-generate ng pag-ikot ng generator. Because they require no fuel, wind farm have less impact on the environment than many other forms of power generation and are often referred to as a good source of green energy. So yung wind farms daw is less impact to the environment. So ibig sabihin maganda ito para sa ating environment. Hindi daw ito nakakasira. So, yun yung kagandahan ng wind turbine or wind farm, mga wind farm na yan. So, sabi pa dito, often pa daw siya referred to as a good source of green energy. So, ayan. Diba, napakaganda na ito. So, yung mga dapat na pinoproduce dito sa atin kasi nga hindi naman ito nakaka-harm or hindi gaya ng ibang nagpro-produce dyan ng kuryente is nakaka-effect siya sa ating environment. So ito is kagandahan nito, nakapag-source pa siya ng green energy. Tulad nga ng good source of green energy. Next slide. So, potential of wind energy. So, potential of wind energy. Wind energy has a significant potential as a clean
renewable energy source due to its abundance and ability to generate electricity without producing carbon emissions, making it a key player in combating climate change. However, its full potential depends on factors like geographic location and wind speed, with areas experiencing consistent high winds offering the most promising opportunities for large-scale wind power generation. So, wind power produces no greenhouse gas emission during operation, contributing to cleaner air and reduce carbon footprint. So, like what I said sa uh, first slide na sinabi ko is yung wind power is produce no greenhouse gas emission during operation. So maganda nga siya para sa environment natin. And nagko-contribute pa siya ng cleaner air and reduce the carbon footprint. So yun yung kagandahan ng turbine. Wind energy has become increasingly cost competitive with other energy sources, so particularly with advancements in turbine technology. So yun yung kagandahan niya. Yung wind energy has become increasingly cost competitive with other energy sources. Yun yung kagandahan nun. Wind farms can be built on various scale, from small installation for individual homes to large utility scale project powering entire communities. So, hindi lang daw yung mga nakikita nating wind turbine ngayon like sa Ilocos is, di ba, napakalalaki. So, yung napakalalaki na yun is pwede daw na maliliit lang siya. Kaso nga lang, hindi naman ganon kalaki yung naibibigay niyang energy or power. Yung kung gano'n lang kaliit, like sabihin mo ng kasing laki lang ng clip pan. So, sa tingin ba natin, makakapag-produce ba yun ng magandang electricity? O makakapag-produce sa electricity. Pero hindi ganon kaganda sa binibigay ng wind, ng wind turbine or yung tinatawag nating wind energy. Hindi naman niya kayang i-produce yung nagagawa nung mas malaki sa mas maliit. So, mas maliit yung may bibigay niya. Mas malaki din yung may bibigay niya. So, wind turbines can be integrated into existing agricultural land, minimizing disrupted to land use. So, yan. Wind turbines can be integrated into existing agricultural land. Next. Tulad nga makikita nyo dito sa ating scale of historical to projected. So, wind energy installed capacity, GW. So, nung 2000, wala pa naman. Then, 2010, so nakikita nyo yung black na guhit. So, 2020 is medyo gumanda yung climate change and mitigation potential of wind energy. So, nung umabot siya ng 2030, nasa pula na tayong guhit. So, mas gumanda pa yung kanyang potential. And sa 2040 to 2050 is sobrang taas na. So, projected pa lang naman yan. Yan. Next. So, this is the components of wind turbine. So, yung mga components ng wind ng turbine is yung rotor. So, mamaya ipapaliwanag kung ano yung rotor, yung blade. So, ipapaliwanag din kung ano yung mga ginagampanan niyan kung bakit nasa part na yon. So, yung pitch niya. So, ganun din, ipapaliwanag din yung hub, yung nozzle, yung brake, those speed shaft. Yan, ipapaliwanag din sa mga susunod na slide and yung mga susunod na report. So, gearbox, generator, high speed shaft, controller, anemometer, wind vane, yaw drive, yaw motor, and tower. Yung next reporter is pakituloy na lang. So, dito naman tayo sa components ng wind turbine
Unahin na natin yung rotor. Rotor is the rotating part of the turbine. It is consists of three blades and central part connecting the blades into hub. Although it is the most common turbine does not necessarily have three blades, but the three blades rotor has advantages of optimum efficiency. So yung rotor, ito yung rotating part that converts wind energy into mechanical energy. Ito ay made up of blades na kung saan ang central hub ay nakakonect dito. Kung ito ay direct turbine or through a shaft and a series of gear o yung gearbox, ito yung nagpapabilis ng rotation at inaalaw nito ang mga physical smaller generator. So ito din yung spin at para makagalaw yung blades. So dito man tayo sa pitch. Yung pitch naman para siyang angle ng blades. So pitch system adjusts the angle of the wind turbine blades with respect to the wind controlling the rotor speed by adjusting the angle of the turbine's blades. By the pitch system control how much energy blades can extract. So ito na nga yung sinasabi ko. Yung pitch ng turbine or yung pitch ng angle sa turbine. So ito naman yung angle ng turbines relative to the wind. Ang angle ng pitch ay na-adjust ang blades to control the rotor speed and at yung amount ng energy blades can extract. Yung na-extract energy nun. Ang pitch control naman ay nakaabang para kapag kuwari nag-fail yung brake ng wind turbine. So nakaabang siya para baga tawag doon. Siya para nandiyan siya yung pitch control para matimpla yung bilis ng wind turbine. Kasi pagka sa sobrang lakas ng hangin, yung wind turbine hindi niya makontrol yung bilis sa gearbox. So baka masira ngayon yung gearbox. So kung wala yung pitch control na to, baka mawala sa balance yung turbine at magbe-vibrate ito. So next naman is meron pa pala yung pitch angle na kung saan. So meron din sa pitch angle ng between ng horizontal plane rotation of the rotor disc and chord line of the coil. So next naman dito tayo sa blade. Blade naman. Yung blade is a wind turbine turns into wind energy into electricity using the aerodynamic force from the rotor blades, which which work like an airplane wing or helicopter rotor blade. When wind blows across the blade, the air pressure on the side of the blade decrease. The longest wind turbine design is 170 meter long and 100 which develop. So ito yung airflow na one. So para siyang hindi pala. So already yung airflow shape parts of the wind turbine para makakuha ng wind energy. So nakakuha siya sa para mapaikot yung turbine rotors. So pinaka-common nating blade sa turbine is 3 blades na nakatouch sa wind turbine para mapaikot.
So yung hangin, yung pressure ng hangin, nakapag-create siya ng dalawang force, which is drag force and lift force, para mapaikot yung wind turbine. So, nakadepende din sa size ng blades na nakaapekto ng amount ng power can generate. Typically, ang blade meron siyang haba ng 170 feet or 52 meters na gumagamit din ito ng aerodynamic force ng rotor. So, sa blades, saan nakatouch siya sa hub ng rotor. The rotor hub is the component that usually holds the blades and connects them to the main shaft of the wind machine. It's a key component not only because it holds the blades in their proper position for maximum aerodynamic efficiency, also it rotates to drive the generator. Ang rotor hub ay isang mahalagang bahagi ng wind turbine dahil ito ang nakakabit sa mga blades main shaft sa main shaft. Sa madaling salita, ito ang nagpapanatili ng mga blades sa tamang posisyon para makuha ang pinakamainam na hangin na makagawa ng kuryente at makagawa ng sapat na kuryente. Kapag umiihip ang hangin, iikot nito ang blades at ang hub ang responsable sa pagpasa ng force papunta sa main shaft na siya namang konektado sa generator. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng mechanical energy na naisasalin into electrical energy. Bukod sa pagkonekta ng blades, may ilang uri ng rotor hub na may kakayahang baguhin ang anggulo ng blades. Tinatawag na pitch control. Para mas epektibo ang pagkuha ng hangin sa ganitong paraan, mas napapakinabangan ang hangin kahit hindi ito palaging malakas. Sa madaling sabi, ang rotor hub ay parang tagapamagitan sa blades at generator. Ito ang bumabalanse sa kanilang paggalaw upang masiguradong efficient at ligtas ang operasyon ng wind turbine. Tayo sa nacelle. Nacelle. A wind turbine nacelle is a box-like housing that contains the generating components of a wind turbine. It sits on top of the turbine tower and connects to the rotor. The nacelle is considered the core of the turbine. Ang nacelle ng wind turbine ay isang kahon na nasa tuktok ng tower. At dito matatagpuan ng mga mahalagang bahagi ng makina na gumagawa ng kuryente. Isa ito sa pinakaimportanteng bahagi ng wind turbine. Dahil dito, nakalagay ang generator, gearbox, main shaft at iba pang electrical and mechanical components. Kapag umiikot ang rotor at blades, dahil sa hangin, pinapasa ng hub ang energy papunta sa main shaft na nasa loob ng nacelle. Ang main shaft naman ay konektado sa gearbox na tumutulong sa pagpapabilis ng pag-ikot upang mas epektibong patakbo ang generator. Ang generator ang bahaging nagko-convert ng mechanical energy mula sa hangin patungo sa electrical energy na siyang ginagamit natin bilang kuryente. Bukod dito, ang nacelle ay may iba't ibang sensors at control systems na nagmo-monitor at nag-a-adjust sa performance ng wind turbine. Mayroon ding cooling system para maiwasan ang sobrang init ng generator at iba pang bahagi nito. Sa madaling sabi, ang nacelle ang puso ng wind turbine. Dito, nagaganap ang proseso ng paglikha ng kuryente mula sa hangin. Kung wala ito, hindi gagana ng maayos ang wind turbine kahit pa may malakas na hangin. Brake. A wind turbine brake is a safety device that prevents the rotor from turning after the turbine has been shut down. Wind turbine brakes are important because they protect the turbine from damage and ensure safety operation. Ang brake ng wind turbine ay isang mahalagang safety device na pumipigil sa pag-ikot ng rotor. Kapag kailangan nang itigil ang operasyon ng turbine para itong preno sa sasakyan, ito ang nagpapahinto o nagpapabagal sa pag-ikot ng blades upang maiwasan ang anumang posibleng pinsala.
May iba't ibang dahilan kung bakit kailangang gamitin ng brake. Una, kapag masyadong malakas ang hangin. Maaaring umikot ng sobrang bilis ang blades at magdulot ng strain sa mga mechanical parts. Ang brake ang nagkokontrol sa bilis upang mapanatili ang ligtas na operasyon. Pangalawa, ginagamit ito kapag kailangan ng maintenance o kapag may aberya sa sistema. Sa ganitong paraan, hindi biglang iikot ang blades habang may mga teknisyang nagtatrabaho sa turbine. May dalawang pangunahing uri ng wind turbine brakes. Una, mechanical brake. Gumagamit ng disc at pad parang sa kotse upang pisilin at ihinto ang main shaft. Pangalawa is aerodynamic brake. Binabago ang posisyon ng blades upang bawasan ng bilis ng hangin na tumatama sa mga ito. Sa madaling sabi, ang brake ng wind turbine ay isang mahalagang bahagi ng protection at control. Kung wala ito, maaaring masira ang turbine o maging delikado ang operasyon nito, lalo na sa matitinding kondisyon ng panahon. Low speed shaft. A wind turbine's low speed shaft, also known as the main shaft, transfers rotational energy from the rotor to the generator. The gearbox then increases the speed of the shaft to match the generator's requirements. Okay, so imagine a wind turbine. Ang pinakaunang bahagi na gumagalaw ay yung rotor blades, yung malalaking propeller. Kapag tinamaan ito ng hangin, umiikot ito ng medyo mabagal. Pero para magamit natin itong energy, kailangan natin ng tulay na magdadala ng pag-ikot mula sa blades papunta sa ibang parte ng system. Dito pumapasok ang low speed shaft o yung tinatawag ding main shaft. Ang trabaho ng low speed shaft ay kunin yung paikutin mula sa rotor at ipadala ito sa gearbox. Ang problema kasi, mabagal yung pag-ikot ng rotor. Pero, para gumana ng maayos ang generator, kailangan mas mabilis ito. Kaya, ang gearbox parang transmission ng kotse. Diba? Pinapabilis niya yung pag-ikot ng shaft bago ito umabot sa high-speed shaft na konektado sa generator. Kapag mabilis na yung pag-ikot, dun na nagkakaroon ng tamang bilis para makaproduce ng electricity. Kaya kahit low speed lang ang main shaft, napaka-importante nito dahil siya ang unang step sa proseso ng pag-convert ng mechanical energy into electrical energy. Okay, next slide is yung gearbox. So, yan, tignan natin. Makikita natin dyan sa slide natin yung itsura ng gearbox. Ano? Ganyan pala itsura niya. So, purong bakal, malaki. Okay, so explain natin kung ano yung gearbox. So, sabi dito, a gearbox is typically used in a wind turbine to increase rational speed from a low-speed motor to a high-speed electrical generator. A common ratio is about 90:1 with a rate of 16.7 RPM input from the rotor to 1,500 RPM output for the generator. Some multi-megawatt wind turbines have dispense with a gearbox. Ayan, so sabi dito, si gearbox daw is isa daw siya dun sa nagpapabilis sa ikot ng ating wind turbine dun sa may pinaka blade natin, ano. So sabi din dyan, ang ratio daw nung gearbox natin is 90:1. So isipin natin kung gaano kabilis yan sa isang ikot nung blade natin. 90 na ikot nung gearbox natin, ano. Imagine kung gaano kabilis yan, 90 na ikot. Tapos isang ikot lang nung blade natin. Sabi pa dito, may rate daw siya na 16.7 RPM input from the rotor to 1,500 RPM output for the generator.
And then also sabi dito, some multi-megawatt wind turbines have dispensed with a gearbox. Ayun pala yung isa sa capabilities ng gearbox, ano? Siya nagpapabilis para masustain yung ikot ng wind turbine natin, ano? Okay, so next slide. Doon naman tayo sa generator. Ayan, visualize natin generator. Yan pala itsura ng generator. Okay, so basahin natin meaning. A generator. A wind turbine generator is a device that uses the wind's kinetic energy to produce electricity. It has blades that spin when the wind blows, which turns a rotor that is connected to a generator. Then the generator produces electricity. Okay, so ayun. Ito pala yung capabilities naman ng generator. Si generator or kay generator pala napoproduce yung electricity. Diba? Iikot yung blade. Punta sa low speed shop natin, high speed shop. Pupunta dun sa generator para pagpunta nyo dun sa generator, si generator na yung magpo-produce ng electricity. Dun pala nabubuo yung electricity sa generator. Hindi pala dun lang sa blade lang na umiikot, ano? Okay, next slide natin is high speed shop. Tingnan natin mabuti kung ano itsura ng high speed shop, ano? So, basahin natin. Tingnan mo natin mabuti guys yung itsura ng high speed shop natin para mapamiliarize din tayo. And then basahin natin meaning. So, sabi dito, high speed shaft. Okay, the high speed shaft or HSS of a wind turbine transfers rotational energy from the gearbox to the generator. So the generator then converts this mechanical energy into electrical energy. So ayun, si high speed shaft. Sabi dito, si high speed shaft naman daw at isa din siya sa tumutulong para magpabilis yung ikot ng turbine natin para maging consistent, maging continuous yung pag-ikot ng wind turbine natin. Tapos sabi dito, ayun nga, tinutulungan niya na maging consistent yung ikot, pati ikot ni gearbox papunta dun sa generator natin. And then generates or dun na sa generator nangyayari yung mechanical energy into electrical energy. Yun nga sabi ko kanina sa naunang slide, kay generator nagmumula yung electrical energy. Ibig sabihin connect pala talaga sila, ano? From blade, low speed shaft, may brake dyan, high speed shaft, may gearbox, high speed shaft, tapos dun na si generator. Dun na pala napoproduce kay generator ang kuryente. Pero katulong niya si high speed shaft para maging consistent yung flow ng rotation hanggang dun sa gearbox. My next slide is yung natawag natin na controller. So makikita sa slide kung ano yung itsura ng controller. Ayan, parang ano lang siya, isang maliit na box, pero sa totoong buhay sobrang laki niyan, makina. Okay, so basahin natin. So sabi dito, controller. The controller allows the machine to start at wind speed of about 7 to 11 miles per hour and shut off the machine when wind speeds exceed 55 to 65 miles per hour. The controller turns off the turbines at higher wind speed to avoid damage to different parts of the turbine. So simple lang guys,
from the word itself, controller. Siya yung nagko-control, isa siya sa nagko-control sa turbine. Sabi dyan, kung ina-allows daw niya yung machine na mag-start sa wind na 7 to 11 miles per hour. Siyempre, pagka siya nag-i-start, may kakayahan din siya, siyempre controller siya. Isa din siya sa may kakayahan makapagpa-stop nung turbine. Ba't ba ini-stop yung turbine? Halimbawa, nag-overspeeding o umabot na ng 55 to 65 miles per hour. So, yung controller, i-stop niya yung pag-ikot na yun, pag naabot niya na yung 55 to 65 miles per hour na yun. Kasi pag hindi niya na-control yun, maaaring masira yung turbine. Paano? Due to overspeeding. Diba? Pag nag-overspeed ka, sobrang bilis. Malalaki yun, yung blade. Maaaring, pag hindi niya na-control ng maayos, lahat yun masisira. Generator, gearbox, kasi diba may mga pare-pares naman silang may mga blades sa loob umiikot. Maaaring mag-overspeed or pwede rin mag-overheat. Yan. Anemometer. An anemometer is a device that measures wind speed and direction, which is used in wind turbines to determine the best location and the orientation of the turbine. Ang pinaka-purpose ng anemometer ay sukatin nyo kung gaano kabilis o kalakas yung hangin. Tapos, yung masusukat niya na wind speed, yun naman yung mare-receive ng controller. Kumbaga, ito yung limiter ng wind turbine kung hanggang gaano ka lang kabilis yung pwede sa kanya bago lumagpas sa limit. Kapag lumalapit ng ma-reach yung limit, then mag-i-stop na yung turbine sa pag-ikot para hindi ito masira. Next is wind vane. A wind vane is a device that measures wind direction and communicates with the wind turbine to help it face the wind. Wind turbines use the spinning of their blades to generate electricity connected to the yaw system. Wind vane, ito naman yung tumutukoy kung saan ba nanggagaling yung hangin. Kung saang direction ito nagmumula, then yung purpose ng wind vane, sabihin sa yaw system kung saan ba nanggagaling yung hangin para doon niya maiharap yung ng yaw system yung wind turbine. Then, kumbaga siya yung nagpi-feed ng information dun sa may yaw drive para sundan yung direction ng hangin. Then, next is yaw system. A wind turbine's yaw system rotates the rotor to face the wind, which maximizes the amount of power the turbine generates. Yaw systems are used in horizontal axis wind turbines. Yung yaw system naman, tulad nung sinabi kanina, ito yung nagre-receive ng information galing sa wind vane. Pinapaikot nito yung nozzle. Para gumana yung isang wind turbine, kailangan nakaharap ito sa bugso ng hangin. Dahil pabago-bago yung direction ng hangin natin, napakalaki ng role ng yaw system. Automatically, hinaharap niya yung turbine dun sa may hangin. Then, kumbaga yung blade, kailangan nakaharap siya palagi sa may bugso ng hangin para maging maganda yung pag-generate ng energy. Tapos yung yaw system din, meron siyang dalawang bahagi. Yung yaw motor at yaw drive. Yung yaw motor, yung nag-generate ng power para mapaikot niya yung buong turbine, yung nozzle, dun sa may sa kung saan nagpe-face yung wind. Then yung yaw drive naman, siya yung gear or controller. Siya yung nakakabit siya dun sa yaw motor. Then, para maharap nga niya yung pinaka-nozzle dun sa may hangin. Then yung tower, next is tower. A wind turbine tower is the structural base of a wind turbine that supports the rotor and nozzle. The tower is usually made of steel, but wood can also be used. Tower, ito yung pinaka-stand-on turbine. Yung shape ng tower is parang cone. Malaki yung radius na sa ilalim, tapos maliit sa taas. Yung pinaka-tower niya,
ganun yung design niya para ma-minimize din yung cost sa paggawa. Then the average height of the tower sa ngayon 75 to 110 meters. Depende kung gaano kalaki yung diameter ng blade. Then ang pinakamataas na tower ngayon ay umaabot sa 340 meters. Hindi gagana ang isang wind turbine kung walang tower dahil kailangan naka-elevate yung mga blades nito para umikot. Mas mataas ang isang tower, mas maraming energy ang nakukuha ng turbine para makapag-produce ng electricity. Kailangan matibay rin ng isang tower dahil dito nakasalalay yung buong bigat ng structure tsaka yung mga forces ng wind. Ayan. So, next slide na po. So, sabi sa next slide, direct drive of or onshore wind turbine. So, definition po is a direct drive of or onshore wind turbine refers to a wind turbine that directly connects its rotor blade to the generator, eliminating the need for a gearbox to increase the rotational speed. So, ayun. Yung direct drive of wind turbine, wala na siyang gearbox. So, yun yung, no gearbox. Yun yung distinguishing feature niya. Kaya siya kakaiba sa mga wind turbine. So, sabi dito, eliminating the need for a gearbox to increase the rotational speed. So, kaya ina-eliminate yung gearbox kasi hindi niya na kailangan pabilisin yung rotational speed. Ayan. So, di ba sa traditional na wind turbine, yung gumagamit sila ng gearbox para pabilisin yung rotational speed nung blade. So, dito sa may direct drive is yung rotor blade nakakonect na siya directly dun sa generator. Kasi guys, yung traditional na wind turbine, yung generator niya is nagre-require ng mataas na rotational speed, kaya dun pumapasok yung gearbox. Kasi yung gearbox nagpapabilis ng rotational speed. So sa direct drive, yung generator niya is kaya niya mag-operate sa lower RPM. Kaya kahit na mabagal yung ikot ng blade is mag-ooperate yung generator. Ayan. Larger generator size. Since the generator operates at a lower speed, it needs to be larger in size to produce the same amount of power as a geared generator. Ayan. Explain ko. So, next naman is yung potential benefits. Number 1, increased reliability. So, mas reliable yung direct drive kaysa dun sa may gear. Eliminating the gearbox reduce potential failures points leading to improved uptime. Next is yung reduce maintenance cost. So, unlike sa traditional na may gearbox, so dito sa direct drive is yung maintenance mo is malilesen na. Kasi wala kang mga mechanical parts na i-maintenance. Unlike sa traditional na wind turbine, which is may mga gear siya, o yun, may maintenance yun. Dito sa may direct drive, wala na siyang ganun. And yung last is higher efficiency. By minimizing mechanical losses from the gearbox, direct drive turbines can potentially achieve better energy conversion efficiency. So, di ba, yun nga, sa traditional na wind turbine is may mga gear siya. So,
May mechanical losses pala doon. So dito, dahil nga direct na siya, may iwasan na dito yung mechanical losses. Ayan. Now next naman, factor affecting wind farm. Many factors can affect wind farms, including wind speed, air density, temperature, and the height of the turbine tower. So, mga factor na nakaka-apekto sa wind farm. So, number 1 is yung wind speed. Siyempre, common sense na lang, pagka mabagal yung hangin, tendency, hindi niya mapapaikot yung blade. So, therefore, hindi siya makakapag-generate ng electricity. So, kung mabilis naman yung hangin, kaya niyang paikutin yung blade na makakapag-produce ng electricity. Ayan. So, next is yung air density. Air density is the amount of mass in a given volume of air. Air density affects the mass flow rate of air through the turbine, which in turn affects the amount of power it produces. Ayun, so air density, syempre may ano din siya. May epekto rin siya sa wind farm. Yung air density, yun yung mass per volume. Ibig sabihin yung bigat ng hangin. So kung ang hangin is less dense, so hindi siya, kumbaga pag tumama, hindi ganun kabigat yung pagtama ng hangin. So kung more dense naman, ayun, mabigat yung pagtama, kaya niyang paikutin yung blade. Next is yung temperature. So sa temperature naman, may epekto rin siya sa wind farm. Kasi pagka ang panahon is mainit, so pag mainit ang temperature, yung hangin, less dense yung hangin. Kaya tendency, hindi niya kayang paikutin ng maayos yung wind turbine. So pag malamig naman yung temperature, yung air density is more dense. Ayun. More dense, ibig sabihin, mas kaya niyang paikutin yung wind turbine. Then yung last na factor na nakaka-apekto sa wind farm is yung tower height. So, parang common sense na lang din to kasi parang wala namang wind turbine na mababa, di ba? So, pag mataas, mas maganda. Mas maraming mga harness na hangin. Kasi, isa pa ang dahilan kung bakit may epekto din yung tower height is pagka mababa, maaaring may matamaan yung blade ng wind turbine. Maaaring may matamaang mga obstacle, ganun. So, kaya kasama tong tower height. Ayan. So, next slide naman. So, yung types of wind farm. Onshore and offshore. So, yung onshore is located sa land, while yung offshore is located sa sea. Ayan. So, yung onshore, advantage niya is lower cost. Kasi, syempre, onshore, ibig sabihin, malayo sa dagat, madaling itayo yung wind farm. Ayun. Madali ding i-maintenance. Ayan. Saka madaling i-develop. Dahil parang accessible yung lugar. Ayan.
Then yung offshore naman, ang advantage niya is sa offshore mas malakas yung hangin. Saka yung mga wind turbines is mas malalaki, kumbaga, dahil mas maraming space sa offshore. Yung mga wind turbines doon is mas malalaki. Saka isa pang advantage niya is less visual impact. Kasi yung for aesthetic purposes na lang siguro to. Dahil siguro sa iba masakit sa mata yung wind farm. Ayun. So disadvantage naman niya ng pagka-sa offshore. Siyempre, mas mataas yung gastos. Dahil mahirap mag-travel ng parts niya. Mahirap itayo dun sa lugar. And then, technical challenges din. Mahirap i-maintenance dahil sa location. Ayun. Tapos, environmental concerns. Ayun. Maaari ding magkaroon ng impact dun sa paligid, sa environment. Ayan. Next slide. So, ito yung largest onshore wind farm. So, located siya sa United States. So, yung wind farm na to is Alta Wind Energy Center. Also known as the Mojave Wind Farm in Tehachapi, California. Ito siya. Yan, kung nakita nyo, onshore, saka open space, di ba? Yan. So, yun lang. Next na reporter na po. So next is the largest offshore wind farms. The largest offshore wind farms that are currently operational rated by nameplate capacity. It is also listed the largest offshore wind farm currently under construction. The largest proposed offshore wind farm and offshore wind farm with notability other than size. As of 2022, Hornsea 2 in the United Kingdom is the largest offshore wind farm in the world at 1,386 megawatts. So next naman is largest to smaller wind farm. So yung the largest wind farm in the world are located in China, India, and the United States. The largest wind farm in the Philippines is in Burgos Wind Farm in Ilocos. So meron siyang 150 megawatts. So yung bawat isa niyang bawat isang turbine is each capacity is 3 megawatts. Tapos yung turbine niya has height of 75 meters and 90 meters rotor diameter. So the largest wind farm in the world is the Gansu Wind Farm. So located siya sa China. This is the one of the world largest wind farm. So meron siyang capacity in megawatts na 2,000. So yung Jaisalmer Wind Farm naman, located siya sa India. Na meron namang capacity na 1,064. So next is Alta Wind Energy Center. Located naman siya sa United States. Merong capacity na 3,000 megawatts. So yung next is Mupandal Wind Farm located in India. So meron siyang 1,500 na capacity. So next is Shepherd Flat Winds located in United States.
Tapos next is Roscoe Wind Farm and the Horse Hollow Wind Power Center located in United States. Capricorn Ridge located in the United States. So yan yung mga largest wind farm in the in the world. So dito sa Pilipinas, meron tayong wind farm na natatagpuan sa Ilocos Norte. Na tinatawag siyang Burgos, Ilocos Norte in the Philippines. So yung wind farm na yan, isa siya sa pinakamalaking wind project sa Southeast Asia na complemented siya in 2015 so meron siyang lawak na 600 hectares at meron yung 50 wind turbine na tinayo. Tapos bawat turbine meron siyang 3 megawatts para makapag-generate ng electricity sa Luzon, Grid.